ay nasa linya po natin. Malaman natin ang mga nagawa na, na-deliver na, naitulong na ng DSWD. ASEC Irene, good morning po. Peter Enrica po dito sa Balitapatan sa DZMM. How are you, ma'am? Peter Enrica, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Maayos naman po tayo. Sana ganyan din po kayo. Ayan, maraming salamat, ASEC Irene. Good morning. Medyo na bigla po yata ang lahat, hindi inaasahan kasi na magiging mapanalanta, itong si Basyang. So far, ano po ba ang mga hatid na natulong ng DSWD? Mahigit 27 million na daw na assistance, maybe more. Please tell us about it, ma'am. Yes, Peter Enrica, tama po, no? Naging mapaminsala itong si nagdaang bagyong Basang, na kung saan nga po mahigit 227 na mga pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 786 na individual ang naapektuhan. At batay naman po sa aming pinakahuling monitoring, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpaabot na ng tulong at nagkakahalaga ito ng mahigit 82 million pesos. Yan ay binubuo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din ng mga hygiene kits, sleeping kits, mga water containers at mga modular tents na ating pong naipamahagi sa iba't ibang lugar dyan sa Region 5, sa Region 6, sa Negros Island Region, gayon din po sa Region 7, sa Region 8, sa Region 9, sa Region 10 at sa Caraga Region. Noon din pong Sabado, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Iligan City na isa sa mga naapektuhan, talagang lubhang naapektuhan ng bagyong Basang. At nakipagpulong tayo sa local government unit para po matukoy yung karagdagang tulong na may-ari nating maipaabot. Aside from the family food packs and non-food items na atin na pong naipamahagi. Ang layunin kasi natin dito, of course, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat ng pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo ay agaran po nating maipahatid to support the recovery of those who have been affected. Kaya sabi ko nga, nakipagpulong si Secretary Rex para matukoy pa ano yung karagdagang assistance na maipoprovide din po namin. So, as Kyrene, yung mga family food packs, ano na yan kumbaga given na yan, and it doesn't mean na pwede nating baliwalain yan. That's very, very crucial, po. Pero outside of the food packs, ano ba talaga pa ang mga basic na assistance na binibigay ng DSWD? Yung immediate na assistance po? Well, yes, Peter, no. Siyempre, sa mga panahon na may mga kalamidad, ang immediate talaga na ipinoprovide natin ay yung pagkain, sapagkat ito ang pinakamahalaga na pangangailangan ng mga disaster-affected and internally displaced populations. Lalong-lalo na po yung mga nagtungo sa mga evacuation centers na wala talagang dala ng mga kagamitan at makakain. Kaya ito talaga yung immediate assistance na naiproprovide natin. But then of course, kapag sila ay nasa evacuation centers, pinoprofile natin sila, ina-assess ano yung pang-ibang pangangailangan. Meron po dyan na pinubahagi na natin ng psychosocial first aid kasi marami sa kanila first time na makaranas ng ganung epekto ng isang bagyo, lalong-lalo na yung mga vulnerable sector, yung mga matatanda, yung mga bata. Kaya meron tayong psychosocial first aid na isinasagawa. Bahagi yan ng mandato natin to protect the rights of internally displaced persons, rights and interests of IPDs. Ngayon po, para suportahan naman yung kanilang recovery and to restore the normal psychosocial functioning of these disaster-affected populations, ay nagpo-provide tayo ng financial assistance para doon sa may mga miyembro na pumusay bunsod ng epekto ng bagyong Basang. Nagbabahagi rin tayo ng tulong para sa pampapalibing. Para sa mga nasugatan naman, may medical assistance. But then again, we understand na marami po sa kanila nasira yung kanilang kabahayan at kabuhayan. Kaya meron tayong intervention na tinatawag na emergency cash transfer na sumusuporta doon nga po sa pagsasaayos ng mga nasira nilang kabuhayan o kabuhayan. So, aside from that, kung hindi naman po emergency cash transfer ang ating pong mai-provide,
meron din naman tayong cash for work kasi marami sa kanila nakita nila may mga putik-putik pa sa kanila pong mga barangay, so tumutulong sila sa paglilinis at pagsasaayos ng mga nasirang mga pasilidad. So in exchange for that labor ay nagpro-provide tayo ng financial assistance using the cash for work modality. So yan po yung napag-usapan natin na pwedeng mai-provide pa ng DSWD. Ma'am, sabi po ninyo kanina, no, may binibigay na tulong para sa mga may pumanaw na pamilya kasi may 12 po para sa Bagyong Basyong ang pumanaw. Pero yung isa po dito, if I'm not mistaken, ay apat na miyembro ng isang buong pamilya. Kung ganito po na ang buong pamilya nila ay unfortunately pumanaw, paano pong tulong ang mabibigay ng DSWD? Opo, napakalungkot nga yung ganyang sitwasyon na sobra yung adverse talaga yung epekto ng nagdaang bagyo doon sa pamilya. So aside from the immediate assistance, yung tinatawag natin na safety net o yung stopgap measure natin na assistance to individuals in crisis situation, particularly burial assistance, ina-assess din po ng social workers natin in coordination with the local government units kung paano pa matulungan naman yung pagbangon ng pamilya, lalong-lalong na yung mga natitira na doon sa pamilya in terms of livelihood, in terms of education. Kasi meron naman tayong tinatawag po na case management. So binabantayan natin at inaalam ano yung sitwasyon, ano yung sa kasalukuyan pinagkakakitaan ng miyembro ng pamilya para alam natin kung tutulungan ba siya, susuportahan siya in terms of livelihood o tutulungan natin sa magkaroon ng mas maayos na trabaho o para naman dun sa mga nag-aaral, susuportahan naman natin para maipagpatuloy niya po yung kanyang ito po of course depende doon sa kalalabasan noong isinasagawa na social case management ng ating pong mga social workers and local social welfare officers. So, yung social welfare officers po ang magdedetermine nung ano ang itutulong at gaano katagal ang pagtulong na gagawin ng DSWD? Kasi mention po na maaring tumulong ang DSWD sa pagpapaaral kung kinakailangan. Will this be a for life thing depending on the assessment of the social officer? Yes, tama po yan. Sa social work po kasi, merong pong pinag-uusapan yung pong client at yung caseworker o yung social worker. So inaalam ano ba yung current skills, ano ba yung sitwasyon, may ibang external support services ba, yung individual, ano yung kakayanan din niya. Kaya yung case management na isinasagawa ay hindi po yan natatapos sa isang araw lamang. Nagkakaroon ng home visitation po yung local social welfare officer doon po sa individual para makita rin natin yung progress noong pong ating client. So kung kinakailangan na i-refer siya kasi sa social work po meron tinatawag tayo na case referral pathways. So kung kinakailangan po natin siyang i-refer sa mga institution o sa mga iba pang mga ehensya ng pamahalaan na makaring suporta doon sa individual, ay ginagawa po yan. It's part of the social case management. Okay. Asik Irene, begging your indulgence, ma'am. Meron lang tayong flash report. Please stay with us. Balikan namin kayo in just a few seconds. Thank you. Okay, sige po. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Zeus Legaspi live. Go ahead, Zeus. Peter, muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division o ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong malversation kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kapwa akusadong si Juanito Mendoza. Natuloy naman ang pagbasa ng sakdal sa ibang kapwa akusado ng senador na pawang naghain ng not guilty plea. Antabayanan ang iba pang detalye sa balitang ito sa Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Zeus Legaspi, thank you. DZMM Radyo Patrol Flash Report. 9:32, alas 9:32, balikan natin si Asek Irene ng DSWD. Asek, are you still there? Yes, Peter Edrica. Thank you so much po. My question is this, dahil laging pag may mga bagyo at marami tayong bagyo, hindi tayo kinukulang ng bagyo, yung pre-positioned food packs o assistance,
I'm just wondering, meron po ba kayong study on the reaction time o delivery time pag may nangyaring naglandfall na bagyo? What is acceptable to DSWD in terms of that time na makakapag-deliver kayo kagad ng mga food packs, ma'am? Well, yes, napag-aralan po yan ng DSWD. Kasama na rin po ng aming pong predictive analytics for humanitarian response, na kung saan natukoy natin anong yung mga iba't ibang lugar sa ating bansa ang prone to various risks and hazards. Ano po yung madalas na bisitahin ng bagyo. And of course, pinafactor in din po natin yung epekto ng climate change. Kasi kung matatandaan naman natin yung mga bagyo ay yung mga lugar na yung dati naman hindi binibisita ng bagyo ay ngayon po nakakaranas ng matinding pag-uulan. So, meron kaming pag-aaral dyan, kaya noong isinagawa namin yung buong bansa handa program, na kung saan nga po nag-create kami ng 2 parallel supply chain, na yung una, yung supply chain 1, ay pinalakas po namin yung production and prepositioning ng mga relief goods natin. And yung pangalawa is yung private sector driven, na kung saan we entered into framework agreements with private organizations or private distributors para makapag-draw down kami from our existing framework agreements para ma-complement yung mga pinoproduce namin na goods. So that anytime that a massive and simultaneous disasters would be happening or would be affecting our country, mabilis po kaming makatugon doon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Because in the past, nakita natin na one of the challenges faced by our country is yung pong logistics. Dahil we're an archipelagic state, na merong mga island municipalities na naapektuhan ng mga kalamidad, mahirap po madalas magpadala sa kanila ng mga relief items. It's either we use military assets, air and sea assets. Pero pag masama talaga yung panahon, natatagalan yung pagpapadala nga ng tulong. So that study guided us in implementing the buong bansa handa program, na kung saan naglagay na tayo ng mga warehouses even up to the last miles, hanggang doon sa mga geographically isolated disadvantaged areas, so that hindi na po tayo maghihintay ng ilang araw bago pa man po makarating yung goods. In fact, with the buong bansa handa program, we're able to strategize na bago pa man po tumama ang isang kalamidad, ay nandun na po yung goods natin at nakapreposition. And alam na rin po natin yung bilang. Because using the predictive analytics for humanitarian assistance, alam din po natin ang bilang ng mga vulnerable sectors who are prone to various risks and hazards. Ma'am, haba ng thesis ninyo. Thank you. pero ganun pa rin ang tanong ko, ilang oras po ang maximum allowable Delivery, time para ma-deliver ninyo? Yun lang po yung tinatanong ko kanina. How many hours Peter, based on your study? Based on your study. Within 24 hours, yes. Based on our study, within 24 hours, hindi ka na maghihintay ng 10 oras. Kapag nag-request na yung local government, kasi ganito, Peter and Rika, yung first 24 hours kasi, local government units ang nagpo-provide ng assistance. And then, pumapasok po ang DSWD usually on the third or fourth day na. Dahil ang mandato ni DSWD is to provide augmentation support to the local government units. Again, the first 24 hours, LGUs talaga yung nagpo-provide yan. But we understand na na-exhaust din yung resources nila. Kaya nga po pumapasok si DSWD. Now, ang response po ng DSWD, bago pa man po mag-request ang local government unit, nandun na po yung goods namin. So in terms of response time, ano po yan? Immediate yung pong tulong o pagpapaabot ng tulong ng DSWD. Mabilis po pala ang response time within 24 hours. And Hindi, sinabi niya within 10 hours eh. Nung una 24 tapos naging 10. Mababawasan. Hindi, which one is it, ma'am? Well, to be very precise, within the day, sabihin natin within 24 hours, na i-distribute na po ng DSWD yung mga goods na naka-preposition sa aming pong mga warehouses. Again, may mga local government units kasi na exhausted na yung kanilang resources. So, agad po tayo nakakapag-bond within the day and na i-release na po natin sa kanila at napaparating na doon sa ating pong mga disaster-affected families.
Ma'am, as early as February, may mga ubos na po yung kanilang mga budget for disaster response? Marami pong mga local government units, siyempre, ikakapiranggot lang naman po, hindi naman po kalakihan yung kanila pong mga naisasantabi na mga pondo, especially yung mga 4 to 6 class municipalities kasi siyempre iba pa rin, marami rin po silang priorities. So, yung pong mga lugar na yan talagang naiintindihan natin, sobra nang naapektuhan. Halimbawa po, sa Region 5, nag-umpisa po yung taon na nag-alboruto na si Mount Mayon at nakita naman natin protracted yung epekto ng pagputok ni Mayon. Kaya yung kanilang resources ay hindi rin naman po sapat. Kaya nga po patuloy yung augmentation support ng DSWD. Tapos tatamaan pa ng matinding pag-uulan dahil sa epekto ng shear line. So, naiintindihan po natin na yung kanila nga pong mga calamity funds ay depleted na. Katulad na lang din po ng lugar sa May Samar na last year sunod-sunod na nga yung naranasang bagyo. Pagpasok ng taon, eto na naman, sa kanila na naman dumaan. Kumusta po yung paghingi ng tulong nila sa inyo, ma'am? Nagkaroon na po ba sila ng request for additional resources? Yes, tama po na may mga request na ang mga iba't ibang mga LGUs for augmentation support. In fact, dito po sa nagdaang bagyong Basang, marami na rin po tayo na naipahatid na mga augmentation support like in Region 8, meron na rin po tayong naipahatid na mga ready-to-eat food boxes. In other parts of the country, meron ding family food box, RTF. Pero marami po dito sa mga ready-to-eat food boxes na naipahatid natin. Actually, naipaabot doon sa mga passengers na stranded doon sa mga pantalan. Kasi bago nga tumama si Bagyong Basang, marami na pong mga biyahe ang naantala dahil sa sama ng panahon. So, alam naman natin, ang Philippine Post Authority, hindi naman nila mandato na mag-provide ng immediate assistance dyan sa mga stranded passengers. So what we did was to enter into an agreement with the Philippine Ports Authority so that we could preposition our goods in major and critical ports. Nang sa gayon, may maihain o may maiprovide po tayong tulong sa mga stranded passengers. Asik Irene, yung budget ba ng DSWD, nag-increase ba yan from 2025 to 2026 po? That's correct, Peter. Yung pong quick response fund ng DSWD ay nag-increase po at naging 3 billion pesos. And of course, that's still replenishable. So, mas malaki, ibig sabihin, yung nakukunan nating pondo para sa disaster response operations po natin. Magkano na po ang budget ngayon ng DSWD for 26? For the quick response fund, Hindi po. Total budget for 2026. Would you have any idea? For 2026, based on the General Appropriations Act, that's around 260 billion pesos. Malaki din 260, ma'am? That's correct po. Based on the 260 General Appropriations. Billion, yes. 260 billion? Oo. Pero parang sa dami ng mga nasasalanta ng bagyo natin, Asik Irene, maliit din pala yung 260 billion dahil sunod-sunod yan at paulit-ulit. So, Well, ito namang pong pondo ng DSWD na more than 264 billion pesos ay hindi lamang po para sa disaster response operations natin, but for the entire operation of the department para sa mga iba't ibang programa na ini-implement po nito. But for our disaster response operations, yung quick response fund lang po natin, ito kasi yung built-in allocation natin for disaster response operations. That's 3 billion pesos. Nag-increase po yan kasi in the previous years, 1.25 billion pesos yan, which is again replenishable. But this year, it's around 3 billion pesos. So sabi ko nga talagang mas malaki to, kaya mas mabilis din tayo na nakakapagtugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. In fact, for this year, we're at around 3.5 million family food packs na stockpile natin, and that's prepositioned across the country. Opo. Yeah, pero ang sinasabi dito sa report po ay malaking bahagi ng in-increase sa budget ay para sa extension ng feeding program from 120 days to 180 days. Marami po tayong increases sa 2026 budget natin. At yan po ay napunta sa assistance to individuals in crisis situation. Yang sa supplementary feeding program, yan pong nabanggit nyo, Peter, kasi we've increased our feeding days from 120 days to 180 days na.
And then nagkaroon din tayo ng increase sa pondo for the social pension for indigent senior citizens. Nabanggit ko na yung increase sa Quick Response Fund. And then nagkaroon din tayo ng increase sa social technology development and enhancement kasi may mga bagong programa tayo na ilulunsad this year, yung Project Aruga, Project Safe, and the Protect Teen. And then meron din tayong karagdagang pondo para sa standard setting natin sa licensing, accreditation, and monitoring services para naman ito sa mga social welfare and development agencies na nag-i-implement ng social welfare at may mga residential care services. Meron din tayong pondo na natanggap para naman sa construction ng Mindanao Disaster Resource Center na itatayo natin sa Butuan City kasi we already have one in Luzon, that's in Pasay. We have one in Visayas, that's located in Mandaue City. So Okay. this year, we're starting with the first phase of Okay. Mindanao Disaster Resource Center. And of course, meron din tayong karagdagang pondo para sa pagpapatayo naman ng 5 regional bahay pag-asa. Okay. Yan, yung mga matutulungan natin dahil dyan sa bahay pag-asa na yan, asahan natin. So halos na doble pala ang budget, ano ha? Okay, very good. At baka daw kunin na rin ng DSWD ulit yung yung 100,000 pesos for the 100-year-old citizens of this country. Tama, Ase Irene? Well, currently nasa po tayo, nasa supervision po natin ang NCSC pero ang nakalagay pa rin naman sa batas, of course, yung Centenarian's Gift, of course, ay nasa NCSC. Bahagi yan ng mga Okay. programa na Okay. transfer sa pamamahala Okay. ng NCSC. But since we're already supervising NCNC, we're working on aligning in terms of policy and program implementation para sa Oo. ikakabubuti po ng mga senior citizens sa ating Oo, bansa. kailangan pa nila ng assistance dyan sa admin part, Oo, yun. ASEC. Nagagalit si Secretary Gatchal Oo. yan eh. Oo. Kami sinisisi, wala naman sa amin yan eh. Sabing ganun. kaya. Ase Irene, maraming salamat Thank you po. sa panahon, ASEC. Maraming salamat, Peter Enriquez, sa Opo, talk to you pagkakataon. again Alright. Magandang soon. umaga po sa inyo. And good morning. Asek Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. And just like that,